Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating Tony Enzo Bunyog. Ito mga kabunyog, tatlo ang topics natin ngayon, maiinit lahat ito. Una, nagsalita na. Kahit maiksi lang, may at least nagsalita na si General Torre, no, mga kabunyog, matapos siyang tanggalin bilang chief ng PNP. Pangalawang topic natin, itong bagong appoint na PNP chief, OIC PNP chief, si General Jose Melicio Nartatis Jr. Mabigat ang ano niya, mabigat ang pipil-apan niyang papel. Sikat na sikat, maganda ang patakbo ni Torre, mahirap niyang anuhan to, ma-fill-upan. Pero yan ang hamon sa kanya. Pangatlo na pala. Itong si Joel Villanueva, may nagsalita na naman. Sinisi yung NEP. Hindi daw insertions yung mga proyekto sa Bulacan, NEP daw. At inano niya na naman, sinisi na naman ng mga vloggers naman ngayon ang pinag-initan niya. Ay, mga kabunyog itong si Joel Villanueva. Sige, simulan na natin ang ating talakayan, mga kabunyog, mga kababayan. Unahin natin tong kay General Torre. Mga kabunyog, nagsalita na si General Nicolas Torre III, matapos siyang tanggalin bilang PNP chief. Nanahimik, hindi nakita, hindi nagsalita. Tapos kanina nagsalita na ito, maiksi lang, nagpasalamat lang sa kanyang mga supporters, nagpasalamat sa mga regional field commanders na nagsuporta sa kanya, at ano rin siya, itong si General Torre aalis na dun sa White House, dun sa tinitirhan niya at ng kanyang pamilya. Sabi ni General Torre, salamat. Nag-post din siya sa kanyang Facebook account. Yan. Talagang napaka officer and gentleman itong ni General Torre. Wala kang marinig sa kanya na negative na komentaryo, hindi siya nag-express ng galit niya, pero obvious naman masama ang loob niya sa nangyari. Pero dahil professional, officer and a gentleman, wala, lang siya. Ang ginawa niya, nagpasalamat sa kanya mga supporters. Mga kabunyog, sa kabila ng grabe, binastos at saka pinahiya si General Torre. Malinaw naman yung ginawa sa kanya, pinahiya at binastos. Pero sa kabila niyan, wala kang marinig kay General Torre. Ako nga, nagtitext sa kanya, marami akong kilalang nagme-message sa kanya, hindi siya sumasagot. Kahit sa media, wala tayong marinig na reactions niya ni General Torre. Kumbaga sa kanya, siyempre, masama yung loob niya sa ginawa sa kanya. Masama ang loob niya sa nangyari sa kanya. Ang patunay niyan, sabi mismo ni John Vic Rimulya, hindi sinasagot ni General Torre yung mga tawag sa kanya. 5 tawag na daw siya, hindi naman daw sinasagot. Natural. Lang namang sasagutin mo yun, binastos ka, pinahiya ka. Siyempre, masama talaga ang loob niya. Hindi man lang siya kinausap o kaya hindi naman ginawa na effective immediately. O kaya katapos-tapos na pagkatapos siyang sibakin, dapat kaagad-agad turnover of command. Medyo hindi naman maganda yung nangyari sa kanya. Masyado naman siyang binastos at pinahiya. Pero sa kabila niyan, wala kang marinig sa kanya. Wala kang marinig. Hindi nga siya talaga hindi niya nga sinasagot si Rimulya sa mga tawag nito. Hindi rin siya nagre-react. Hindi siya nagpapa-interview sa media para batikusin si PBBM, si Rimulya o sino man, wala. Wala rin siya kahit nga sa mga vloggers, hindi siya nagre-react. Wala, talagang siya, complete silence. Pero alam natin na masama yung loob niya, hindi nga siya sumipot sa turnover . Kasi naman, bakit naman kasi effective immediately? Grabe naman yung ginawa sa kanya. Doon niya na lang na binigla siya ng mga hindi naman kailangan siyang biglain kasi maayos naman ang gawa niya . Ang ginagawa ng ganyan na relieve effective immediately, yung mga masasama ang ginawa. Ito hindi . Kaya medyo masama talaga ang loob. Pero nagsalita na siya.
Nag-ano siya, mayroong video clip lang, maiksi lang. Kung nagpasalamat lang naman siya sa mga regional field commanders at saka dun sa isang grupo, yung Apole, nagpasalamat siya. Sabi niya, salamat sa inyo, sa inyong suporta. Tapos napabalita na handa na daw naghahanda na daw, nag-iimpake na raw ng mga gamit si General Torre. Aalis na siya doon sa official na tirahan ng chief ng PNP at ang kanyang pamilya. Grabe naman talaga, binigla. Kasi kung alam niya na lang naman na aalis na nga siya sa pagka-chief PNP, papahandaan niya rin ang pamilya niya. Ito hindi. Talagang biglaan, grabe. Mayroon siyang post sa kanyang official social media account. Mayroon siyang post, nagpapasalamat din siya. Sabi niya, salamat sa lahat ng mga sa lahat ng mga sumuporta sa kanya bilang PNP chief. Kaya ano 'yon, wala siyang masabi, wala siyang reaksyon, basta't siya nagpasalamat. Yun yung balita kay General Torre. Tapos ngayon kung ano-anong mga lumalabas na balita na ino-offer daw sa kanyang pwesto, mabigat daw 'tong pwesto na 'to, ah, importante daw ito, sabi ni Yussi Claire Castro, sana daw tanggapin ni General Torre. Sinabi rin 'yan ni John Vic Rimulya, pero sana magiging magaan naman kay Torre na tanggapin 'yan. Kaya lang, kaya lang siyempre kung kinausap lang siya ng maayos, hindi naman problema 'yan sa kanya na tanggapin niyang bagong pwesto na 'yan. Kaya lang ngayon, ano siya binastos at pinahiya. Bakit kailangan mo pa siyang bastusin at ipahiya? Tapos aalukin mo rin lang naman pala ng pwestong ganyan. Na kumbaga masakit naman, masama naman sa loob yan ni General Torre. Pero alam din ni General Torre, nandiyan naman ang tiwala sa kanya ng presidente. Kaya nga binibigyan pa siya ng bagong pwesto. Pero kung kinausap lang siya ng matino, hindi sana ganito. Yan doon naman naging problema niya. Anyway, hintayin natin sa susunod na mga araw. Yun pa siguro pag medyo humupa na itong init ng sitwasyon na to, pag medyo lumamig na ang sitwasyon, magsasalita na si General Torre at magpapaliwanag na ng mga nangyari. Abangan natin yan. Ito, mga kabunyog, mga kababayan, ang bagong PNP chief, si Police General Jose Melicio Nartatis Jr. o tinatawag siyang Tating. Tating Ilocano ito, Ilocano, taga Santa Ilocos Sur. At ano ito? Sabi, ano daw ito, bata daw ni Amy, ibig sabihin, uhan ni Amy, suportado ni Amy. Siguro dahil na Ilocano nga naman. Ano ito, actually maganda naman yung record nito, sabi ng mga matino naman 'to, maayos naman. Kaya lang nadamay dito sa turf war na ito ni Rimulya at saka ni Torre. Kaibigan din daw nga ito ni Torre, wala naman silang problema. Kaya lang, ang problema ngayon ni General Tating Nartatis ay mabigat ang fill upan niyang shoes o sapatos. Popular, mabango sa tao si General Torre. Ang tiwala ng pulisya ay naibalik na sa PNP, ang tiwala ng tao naibalik na sa PNP. Kumbaga maganda ang imahen ngayon ng PNP, yung mga programa ni Torre nagustuhan ng mga tao, may tiwala ang mga tao sa hustisya natin ngayon. Kumbaga, yan yung yan yung fill upan na sapatos. Mahirap mag-fill up ng shoes na iniwan ni Torre. Sa totoo lang. Yan ang problema ni Nartates. Yan ang problema niya diyan. At ang isa pang problema niya, yung respeto sa kanya ng mga kapulisan. Kasi hanggang ngayon, ang 4-star pa rin si General Torre. Hanggat hindi nagre-retire si General Torre or nagre-resign, ang 4-star general pa din si General Torre. Siya 3-star general. Dahil 3-star general siya, OIC PNP chief siya. Pag OIC PNP chief ka, hindi ka makakapag-appoint ng mga posisyon sa gobyerno. Kahit janitor, hindi mo pwedeng hindi mo pwedeng permahan ang appointment nila. OIC ka officer in charge ka Yun ang mabigat. Yun ang mabigat ng kalagayan ni General Tating Nartatis. Kasi nga, una, ang papalitan niya ay sa tao, napaka-charismatic, sa tao, gusto ng tao na manatiling PNP chief, tapos bigla niyan papalitan niya. Bagamat maraming nagsasabi, matino naman ito, okay naman ito si General Tating Nartatis. Pero yun nga, nadamay na siya dyan sa na yan, sa
Kailangan niya ngayon ang ipakita niya na kasing galing siya ni General Torre. Medyo mabigat 'yon, mabigat na sitwasyon 'yon kay General Tating Nartatis Jr. Tapos ngayon pa lumalabas, ano daw ito, tao daw ni Amy. Pero hindi naman siguro, ano lang, siguro close lang sila ni Amy kasi Ilocana si Amy, Ilocano rin ito, taga Santa Ilocos Sur. Pero ano 'yan, ang mabigat lang kasi dito nadamay nga siya sa turf war ni ano, ang masaklap kasi diyan, ang mabigat kasi diyan, siya yung dahilan bakit, natanggal si ano, si General Torre. Bakit siya? Eh, 'di ba, second in command itong si Nartatis. Second in command, deputy ito, deputy chief PNP. Pag-upo ni Torre, linagay siya sa area command ng ano ng Mindanao, Western Mindanao. Ang nakalagay doon na area commander si ano, General Banac. Kinuha ni Torre si General Banac, linagay sa PNP bilang kapalit ni Nartatis. Tapos si Nartatis dinala sa Mindanao. So yun yung issue doon. Yun yung ano, hindi nagustuhan ni Rimulya at saka ng Napolcom. Bakit daw nag-reshuffle si Torre nang hindi pinaalam sa kanila? O dapat na humingi muna ng approval nila si ano General Torre. So pero si Tating hindi naman nagsasalita. Hindi naman sila yung Napolcom at si Rimulya yung nag-react sa ginawa ni Torre. Ngayon, naglabas ng order ang Napolcom na pinapabalik si Rene Recol, binabawi yung reshuffle na ginawa ni General Torre. Ay ang pinaka-controversial doon itong si Tating na tinanggal bilang deputy chief PNP, number 2 ng PNP, linagay sa Mindanao. Tapos pinalitan ng number 2. Ang naging number 2 na si Police General Banac. Eh ngayon, nang tinanggal si Torre, sinibak si Torre, ang pinalit si Nartatis. Kaya yan yung medyo nakabigat pa ng kontrobersya. Siya yung dahilan bakit nasibak si Torre. Tapos siya rin yung pinalit kay Torre. Bagamat, maraming nagsasabi sa akin, hindi naman sana magkaawayan si Nartatis at si Torre. Maayos naman daw ang pag-ano ng dalawa. Pero ngayon, tinatawagan daw ni Nartatis si Torre, sabi ni Nartatis, hindi sumasagot si Torre. Siyempre, masama pang loob nun. Siyempre, masama pang loob nun. Kaya, anyway, yan ang problema ngayon ni General Nartatis. Mabigat ang pinipilapan niyang pwesto. Kasi yung expectation sa kanya ng tao, ano niya yun, kailangan niya yung isatisfy. Kailangan niyang ipakita na kung magaling si Torre, magaling din naman siya. Kung mabait siya, mabait din naman siya. Kumbaga, kung ano siya, charismatic siya sa mga tao, ganun din naman siya. Kaya lang ngayon, kauupo niya pa lang, ang unang order na ginawa niya, inalis niya na yung spokesperson ng PNP, si Police Brigadier General Jane Fajardo. Eh, mula pa 2022, spokesperson na yun eh. Tapos spokesperson na yun ni Torre. Laging nakikita yan. Pag may mga balita tungkol sa PNP, may mga tanong, yan, si Police Brigadier General Jane Fajardo ang spokesperson. Ay ngayon, inalis ni Tating Nartatis. Sabi niya, wala. Ang spokesperson na ay yung siya daw, ang spokesperson at saka yung nasa parang public relations office ng PNP. Hindi daw kailangan magkaroon pa ng separate na spokesperson. Anyway, abangan natin ang mga susunod na gagawin nito ni General Nartatis. Okay? O ito mga kabunyog mga kabayan, si Senador Joel Villanueva nagsalita na naman. Talagang pilit pa ring nagdidepensa ng sarili niya tungkol dito sa mga controversial na flood control projects lalo na sa Bulacan. Ang depensa niya na naman ngayon, hindi naman daw insertions yung mga mga controversial na mga ghost projects at saka substandard na projects sa flood control sa Bulacan. Mga NEP daw yun, hindi daw yun insertions.
Ang ibig sabihin kasi ng NEP, ibig sabihin DPWH ang nag-propose, hindi congressman, hindi senador. So parang sinasabi niya, hindi sa amin galing yan. Yung mga projects na yan, sa DPWH yun, NEP, National Expenditure Program. At sinisi niya rin ng mga vloggers, sinisiraan lang daw ang mga nagpakalito daw itong mga vloggers. Ay, Joel Villanueva. Tudo hugas kamay ka na naman, tudo tanggol ka na naman. O mga kabunyog, ang paliwanag ngayon ni Joel Villanueva, yun daw mga controversial na projects, ghost projects, substandard projects, doon daw sa Bulacan, hindi daw yun insertions. Ibig sabihin, hindi daw yun galing sa mga congressman. Hindi yan yung mga prinopose ng congressman o ng mga senador. Parang sinasabi niya, yung mga projects na yan na pinag-uusapan ngayon na controversial, hindi sila ang nag-propose niyan. Yan daw ay mga NEP projects. Ang ibig sabihin ng NEP projects, kasi yung budget, piniprepare yan ng executive. Yung Department of Budget and Management na prepare ng budget, kaya yung mga flood control projects, nandun na yan sa original na budget, proposed budget, yun yung tinatawag na NEP, National Expenditure Program. O DPWH ang nag-propose niyan. Pagdaan niyan sa Kamara, sa House at sa Senado, maglalagay doon yung mga congressman ng kanila ring mga proposed projects. Sa bandang huli, sabay ka, magsisingit pa sila ng insertions. So ang nagiging mainit ngayon, ang sinasabi, yung mga insertions ng senador at congressman, yan daw yung mga pumapalpak. Yung pinapalabas ngayon ni Villanueva, kumbaga, ang depensa niya ngayon, hindi. Yung mga controversial na project sa Bulacan, hindi naman insertions, mga NEP daw. O sige nga, sagutin nyo nga ito. Sagutin din ito ng DPWH kasi sa inyo daw yung mga projects na yan, hindi naman daw sa congressman. Hindi naman daw sa senador. Pero ang challenge natin kay Villanueva, sige nga, ilabas mo rin, Joel Villanueva, yung listahan ng mga projects na inisponsor ng congressman at senador. Total, sinabi mo na rin lang, yan daw mga projects na yan, sa NEP daw yan. O sige, alin yung NEP, alin yung sa congressman, alin yung sa senador. Kaming mamamayan ang maghuhusga niyan. Maganda makita namin yan. Ang problema kasi hindi nyo naman nilalabas eh. Hindi nyo naman nilalabas. Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Ilabas ninyo, Joel Villanueva, yung listahan. Hindi lang sa Bulacan, buong Pilipinas. Alin yung mga flood control projects na prinopose ng DPWH, alin naman yung sa inyo, Senador, alin yung congressman, sinong senador at sinong congressman, at saan-saan yon. Yun ang challenge namin sa inyo. Kasi, sinasabi mo kami, sa amin ngayon, ang mga vloggers, sinisiraan lang yung minimislead lang ang publiko. O, para maniwala kami sa iyo, na totoo nga ang sinasabi mo, na ang mga may anomalyang projects ngayon, ang mga questionable projects, ghost projects, substandard, ay mga NEP projects. Paano namin malalaman alin ang NEP, alin yung sa inyo? Alin yung sa senador, alin yung congressman? Bigyan nyo kami ng lista. Ilabas nyo. Yan yung dyan. Alin dyan ang NEP? Ganun din ang narinig natin dun sa congressman kasi ng Mindoro, Oriental Mindoro, kay Hernan Panaligan. Sabi niya, hindi, NEP yung mga projects na yan, DPWH yan. Ganun din naman yung sinabi ng sino pa bang mga yan si Terry Redon. Sabi ni Terry Redon, yung mga projects na nakikita namin hindi naman sa congressman, sa senador NEP. Yan, mabuti na magkalabasan na ngayon. Ilabas nyo na yung listahan. Kaming mamamayan ang magsasabi. Kasi ang pinapalabas nitong mga congressman at senador, yung mga namumroblemang projects, mga NEP. Ang ibig sabihin niyan, yung prinopose ng executive ng DPWH. O di si Marcos pala. Si PBBM pala ang may pananagutan yan kasi DPWH yan eh. Kasi parang sinasabi nila, yung sa aming mga proposed projects, hindi naman ang may problema. O sige nga, alamin natin, magkalabasan na, ilabas nyo na lahat. Ilabas nyo na lahat. Yan yung maganda niyan. Diba? Mga kabunyog, mga kababayan. Kasi kung panay sabi lang kayo na ang nagkaproblema ay yung mga NEP, naghuhugas kamay na naman kayo. Tapos yung sa inyong mga projects, hindi naman. Yung mga insert nila, yung mga prinopose daw nila. Malaman ba namin, alin ang mga prinopose nyo? Congressman, senador. Saan na lugar? Magkanong amount? Sinong contractor? Sinong proponent na congressman at senador? Yun, ilabas nyo, okay? Makita namin yan, saka namin masasabi
kung totoo nga ang sinasabi nyo na ang mga may problema ay yung NEP, kayo ay hindi. Okay? Magandang araw mga kabunyog. Mabuhay tayo.